Hey guys! Good morning! Kamusta po kayo? Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong update na naman nga ang ating pag-uusapan. Andito po muli ako, si Gandara, na maghahatid sa inyo ng latest update and fresh happenings about TVJ and Legit Tower Cats. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, maaari po ninyong pindutin ang subscribe button and notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga balita. And shoutout po pala sa atin pong mga komentor. So for today, shoutout po dito kay Miss Rose Maria, shoutout po MDT, shoutout Jovita Dayo, shoutout Conrad Pajardo, and shoutout Robert Escolano. Maraming salamat guys sa pagtutok at pag-antabay sa atin pong daily updates. And tara, simulan na po natin ang ating balitaan Legit Tower Cats. So unahin na nga po natin pag-usapan ang patungkol dito sa mainit pong hinuhulaan ng mga netizen tungkol dito sa pasabog po ng TVJ sa mga susunod po na linggo. Or ngayon linggo na rin po pwede mga ka-OG, no? Para ipakilala ang bunsong kapatid ni Ellen and Tash. Well, una, ano daw kayang mangyayari? Ipapakilala muna as AI or kagaya nitong si Atasha na bigla na lamang po nag-appear sa studio. Kasi kung matatandaan po natin Legit Tower Cats, bago pa man po umere ang EAT, mga buwan po ng June ay usap-usapan na dalawa ang madadagdag sa Legit Tower Cats. So akala nga natin magkaka-reunion po ang mga Legit Tower Cats para po sa opening ng EAT ka-OG, pero nagkamali tayo. Pero at ang nabalita ay dalawa lang talaga ang magiging parte ng Legit Tower Cats o madadagdag. And since si Atasha po ang isa sa dumagdag ka-OG, baka po itong bunsong kapatid ang tinutukoy na darating na bagong Legit Tower Cats. So pala isipan talaga ito ka-OG kung dati na bang Legit Tower Cats ang gaganap or bagong darating na magiging parte ng Legit Tower Cats. So, doon muna po tayo sa dati ng Legit Tower Cats. Meron din pong naghuhula na si Raisa May or si Karen po ito. Mas marami pong Raisa kasi medyo mahiyain daw po itong si Karen, so baka hindi po magampanan ang pagiging bunsong kapatid nila Ellen at Tash. So, Raisa. And dito naman po sa bagong Legit Tower Cats na maaaring dumating ka-OG ay palagay naman po ng ilan po pwedeng si Francesca M. ang lumitaw po na bunsong anak di umano ni Kiko, Francis Magalona Legit Tower Cats. Yan po ang hula ng iba po nating mga ka-OG. So, yan lang naman po ay mga hula ng iba po Legit Tower Cats. Kasi naman talaga, rin naman talaga intriga sino ang magiging bunsong kapatid ni Ellen and Tash. And sabi ko nga, si Ellen is E, then si Tash ay T, dapat ay letter A yung pangalan para eksaktong EAT. Pero palagay ko Legit Tower Cats hindi rin. Nako, kapag nangyari po yan, for sure ay marami pong makikisawsaw talaga at marami na naman po ang mambabati ko sa TVJ na kesyo hindi man lang ginalang ang family ni Francis M. Alam niyo naman, ang mga bashers nakabang lamang po yan sa konting pagkakamali at makikita nilang butas para siraan at hilahin pababa at dungisan po ang EAT. Samantala, dumako naman po tayo ngayon at pag-usapan Legit Tower Cats ang patungkol po dito sa ginawa ni Tito Sen na pagsagot sa tuition ng isa pong nanalo dito sa Sugod Bahay mga kapatid. Grabe nga yun Legit Tower Cats. Nabulaga rin po ang mga tao, nabulaga rin ang mga Legit Tower Cats guys sa ginawa nitong si Tito Sen. And masayang masaya po sila since dati naman na pong ginagawa ito ng TVJ, and nabanggit pa nga po ni Tito Sen ang School Bukol. Kung makikita po nyo dito, napaka-emosyonal ng Sugod Bahay mga kapatid ni winner.
Grabe nga naman po yun. And more power po sa EAT. And thank you so much of course dito kay Tito Sen sa TVJ. Sana marami pa po kayo na matulungan pa. Alam naman po namin na bukal sa puso ang pagbibigay ng tulong ng TVJ. Anyway, about po sa mga naghahanap kay Ellen Collegiate Vacancy, sana ay bumisita raw po ito sa EAT kagaya ni Lola tuloy na naman tayo, ni Lola Belen na nakakabisita po sa studio kahit po hindi Sabado ay medyo mahirap daw po ito na madalas kasi maraming proseso na ginagawa sa mukha ni Maine Mendoza para maging Ellen. Alam niyo na, napanood niyo na rin naman po siguro yung mga pinagdaanan nitong si Maine Mendoza bago siya, nung siya mag-transform from Maine Mendoza to Ellen. Okay na rin po yan, Collegiate Taricans, na tuwing may special episode lamang po ang EAT natin makikita itong si Ellen. Samantala, pag-usapan naman po natin ang komento ni Sir Manuel Ponce. Sabi niya dito, hehe, Miss Gindara, komedyante ka na din kasi kapag kino-content mo, yung paglamang ng fake balagta sa ratings, lagi akong natutuwa. Pero ang alam ko, panaginip lang nila yung paglamang sa fake balagta. Sana hindi na sila magising. Hehe, joke lang po. Anyway, about sa pagiging komedyante, makulit talaga ako ka-OG in person, sa personal. Yun lang talaga mahiyain po ako lalo na kapag hindi ko pa nakakasama, ganyan. So, tahimik lang at mahiyain talaga po ako. Pero since eto, malakas ang loob ko, hindi nyo naman ako nakikita, nagsasalita lang ako. Lumalabas yung kulit ko minsan. Anyway, about po dito sa pagkalamang ng Itbulaga tape ulit sa ratings, masayang-masaya na naman nga't meron pong nagpe-fiesta sa sobrang sayo nagse-celebrate ka-OG. Parang mga bata po sila na finally nabilhan po ng lollipop. Grabe nga yan. Anyway, sabi po dito ni Miss Arisa D naman sa kanyang komento, hello Miss Gindara, when you mentioned about E as Ellen, then T as Tash, it was really a clever idea. And naisip mo na kailangan na lang ng A to have EAT sa Gimme 5 segment. And as you said, matabang utak ang nakakaisip niya. Wag niyo naman kayo masyadong purihin ako. Wala po akong piso pambigay. Charis. Pa dito, great job and more power to you and your channel. Thank you so much po, Miss Risa D. Good morning. And maraming salamat sa pagtutok. Samantala, sabi naman po dito na sa Romy Ovis po. Ayan, good evening, good morning na po. Ma'am Gandara, ang hirap ng ginawa kay Ellen. Hehe. Kuhang-kuha talaga yung mukha at boses. Hirap ng pinagdadaanan na para mapaganda yung lalabasan ng segment ng pamilya ni Ellen. Congrats, Bengay, Tash, Brad, and family, Papa Ethan and Lola Belen. Sukol. Yes guys, akala mo simple lang yung ginagawa nila, no? Well, kung titingnan nyo naman talaga ka-OG, ay parang simple lang ng kanilang segment na ito. Pero, grabe yung effort na kanila pong nilalaan ka-OG para lamang po mapaganda. Lahat po talaga tulong-tulong. Nakakatuwa naman na may puso po talaga, no? Silang inilalagay sa bawat segment na kanilang ginagawa para mapaganda, para maging masaya po tayong lahat. Kaya maganda rin talaga, Collegiate Taricans, na meron pong mga BTS vlogs ang TVJ. Looking forward po nga po tayo for more. Natawa din po ako doon sa pag-iyak ni Maine Mendoza dahil nakita yung wig ni Lola Belen. Lola Belen! Love trip po talaga ito si Maine Mendoza. Napakataba rin talaga ng utak niya, no, mga Collegiate Taricans. Kaya never po tayong finail ng TVJ and Collegiate Taricans sa pagdating po sa pagpapasaya at pagbibigay po ng makabuluhang tanghalian. When we say makabuluhan, marami po tayong natututunan.
it's not just an entertainment Kalingap regards. It's more than that, ka-OG. Hindi lamang po sila basta-basta na nagpapatawa. Kaya perfect po ka-OG, no? Perfect time ang panonood ng EAT para magbanding, magkasama-sama ang buong pamilya sa panonood. Dahil marami ka rin pong matututunan, realization, and halo-halo na ka-OG, mapapaiyak ka, mapapatawa ka talaga, and minsan naman may inspired ka. So yun lang po muna ng mga Kalingap ang update natin ngayong umaga. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.